Pasensya na kayo sa setup ko, wala ako sa bahay, nandito ako sa labas ng school ng anak ko, inaantay ko kasi siya kasi pa-out na rin siya. Anyways, meron akong i-share sa inyo regarding SPay later. So guys, nawindang talaga ako. So baka rin kasi mangyari sa inyo or baka makarelate kayo sa akin sa mga may SPay later dito na ginagamit siya as offline payment. So ibig sabihin ng offline payment, hindi natin siya ginagamit through Shopee app. So pag sinasabing offline payments, ginagamit natin sa SPay later as payment method outside Shopee app. Hindi na rin naman lingid sa inyo na nag-share talaga ako ng mga experiences ko about how to use SPay later, kung saan siya pwedeng gamitin, saan siya applicable gamitin. So, check naman sa mga videos ko. Meron ako maraming videos niyan. Then, ito na nga. So, kahapon is nagpunta kami ng Vista Mall ng anak ko. Kasi galing kami ng check-up nun, pina-check up ko kasi siya. Then, dumiretso kami ng Vista Mall kasi papalaruin ko nga siya sa Kinder City. So, na-share ko na rin sa inyo before na nagamit ko siya sa Kinder City, yung SPay later ko as payment method. So actually, that was the third time na gagamitin ko si SPay later as payment method sa Kinder City nga. Yung first two payment ko sa kanila is successful yun ha. Na-avail ko talaga si SPay later as payment method. Then kahapon po, so ginamit ko ulit siya as payment method. So meron doon silang GCash QR code which is nag-accept sila ng GGives, GCredit, ganyan. Nag-accept sila ng QRPH, SPay, BDO Pay. So marami pang iba silang ina-accept. So, lagi yun yung ginagawa ko. So, in-scan ko na punta ako ng Shopee app ko. So, in-scan ko siya. In-scan ko yung code nila. As usual, then lumabas si SPay later. So, syempre, pumili ako doon ng terms of payment, ganyan. Then, in-enter ko na. So, successful na. So, yan yung proof of payment ko. So, successful na yung transaction ko sa kanila, no? So, yun yung usual. Kasi after ko magbayad doon, hinihingi kasi nila doon yung parang resibo, tapos yung transaction number, reference number, ganun, basta ganung details. So, ang ginagawa kasi nila, pinipicture nila sa cellphone. So, nung pinakita ko na, then sabi ng staff doon, ay ma'am, Shopee po ito. Sabi niya, sabi ko, opo. Sabi niya, kasi ma'am, nagkakaproblema po kasi kami sa Shopee talaga. So, nagkakaproblema po kami sa Shopee Pay kasi po, madami na po kaming customer na ganyan na ginagamit nga po si Shopee Pay or si Shopee Pay later as payment method sa kanila. Pero po, hindi daw nila nare-receive yung payment sa mismong portal nila. So, it happens so many times daw kaya nagiging wiser na sila sa mga nagbabayad ng SPay or Shopee Pay. Then, syempre, sinabi ko naman, pinaprotest ko naman na paano po ito successful na sa akin. Syempre, magkakaltas to sa akin. Ako ang magbabayad nito tapos hindi magre-reflect sa inyo. So, syempre, hindi makakapasok yung anak ko sa play area kasi nga, walang resibo. Hindi daw nagre-reflect yun sa system nila, sa portal nila. Then yun, nagdi-discussion sila. Marami silang tinatawagan ng mga manager nila or bosses nila, ganyan. Then, chinek din nila mismo yung portal agad-agad. Successful lang nga sa akin eh. Syempre, hindi naman ako papayag na nagbayad ako naikalta sa SPay later ko. Then, babayaran ko yun. Tapos, hindi ko pala na-avail kasi hindi naman nila na-receive yung payment. Hindi ko alam kung paano yun. Though yun is promo kasi yun, 300 pesos lang naman. Yes, 300 pesos lang yun. So kahit 300 pesos lang yun, is nakakabahala siya. Baka lang kasi may experience nyo to. So ang tagal namin nag-usap, nag-antay, kasi nga dami pa silang tinatawagin, kino-confirm kung pwede ba or okay lang ba yun, ganyan. Baka late lang daw nag-reflect sa kanila. So may issue na pala sila na ganun. So sana, sana sila ba, bago sana nagbayad yung tao, sana man lang nagsabi agad sila and ano yung mga hindi nila ina-accept or nagkaka-trouble sila para sana man lang hindi nila hindi maulit kasi available nga kasi ang SPay later. Ikaw naman yung nagbabayad, so why not to use that? Kasi hindi naman bago nga sa akin kasi third time ko nang ginamit doon mismo sa same branch na yon ng Kinder City. So ako syempre ayoko naman i-insist na sige po wag na lang po, ayaan nyo na lang po, babayad na lang ako. Ayoko naman no kasi syempre nagkaltas na nga sa akin kasi ang tagal na nilang kaming pinapasok, parang ayaw nila kaming papasukin yung ano ko. Syempre nawa na ako kasi gusto niya nang pumasok sa loob. Tapos napansin siguro ng isang staff, sabi niya, sige ma'am, pasok na lang po muna kayo habang inaayos po namin to kasi sayang din yung oras. Kasi di ba sa Kinder City, may time frame sila dyan to play. Then, pumasok kami, tapos naglaro na yung ano ko. Pero sa loob-loob ko, hindi ako panatag kasi sabi ko, parang
ang weird naman na hindi nila parang napalitan silang papasukin kami for that moment. So parang sabi ko, ang weird naman, nandito kami sa loob tapos parang alam mo yung guilt na ganon, pero hindi ko naman din kasalanan eh. Then tamang-tama no, parang after 1 hour na nandun kami kasi 3 hours yun. After 1 hour nag-break time kasi cleaning time nila, sanitation ganyan. So inantay kami nung staff. Tapos yun, kinausap na naman ako, sabi niya, pinapaliwanag niya, mabait naman sila doon, as in gentle naman sila, good thing, maayos din nila ako kinausap. Tapos sabi nila na ganito kasi ma'am, hindi po kasi talaga nagre-reflect and hindi po talaga magre-reflect daw yung payment ko from Shopee Pay or Shopee Pay Later sa portal nila. So syempre, naiintindihan ko naman yung side nila no, kasi staff lang naman sila doon and sumusunod lang naman sila kung ano syempre payment yun, hindi ka naman makaka-avail ng services nila kapag hindi tayo makapagbayad. So syempre sa side na yun is naintindihan ko sila, nagigets ko yung punto and hindi naman ako nag-hysterical or something, hindi naman no. So syempre professional pa din. Sabi ko na lang, since 1 hour lang naman kami doon, so pwede ba hindi na lang kami magbayad kasi hindi rin naman namin kasalanan na pinapasok nyo kami. Which is sa akin kasi, unfair na nga sa akin yun eh, kasi nakaltasan ako talaga, successful talaga sa SPay Later dashboard ko. Parang ang gusto nilang sabihin sa akin is magbayad ako ulit. So parang doble, parang magiging 600 pesos na yung nabayaran ko kung sakali. Need ko daw magbayad ulit kasi hindi nga daw pumasok. So 'di ba parang painful sa akin yun kasi nakatipid na nga kami sa 300 for 3 hours. Then parang hindi naman kami nakatipid dahil sa isip ko nakapagbayad na nga ako eh, successful na nga. Pero sinasabi naman nila, don't worry daw, if ever daw na mag-reflect yung payment ko sa portal nila, i-contact daw nila ako, bibigay daw nila yung refund. So if ever naman daw, possible din daw na babalik daw sa akin yung binayad ko para ibabalik sa akin ni SPay Later. Parang refund mismo ni Shopee sa akin. So ganun daw yung mangyayari. But for the meantime, kailangan ko magbayad ulit in cash para syempre makapag-play yung anak ko nang within 3 hours na yun na nandun kami. Kasi nandun na nga kami and then nakita ko yung anak ko, gustong-gusto niya talagang maglaro. So syempre, nagbayad na lang ako para ayaw ko nang magulo. Parang ayaw ko nang makikipagtalo sa kanila kasi wala naman akong laban. Pipili talaga nila na hindi nag-reflect yung payment ko. And for your information, days ago na nangyari yun ha, wala pa din pong refund sa akin, wala pa rin pong action si Shopee sa akin, wala pa din contact sa akin si Kinder City, so wala pa din po. Sinasabi sa akin ng staff doon na meron daw silang customer na ganun doon. Nagbayad daw ng Shopee Pay, then ganun din yung nangyari. So ang ginawa daw ng customer nila na yon is kinontak daw yung customer service ni Shopee, then na-refundan daw siya. Ganun daw yung gagawin ko if ever. I tried to contact Shopee pero hindi sila responsive. Hindi ko gusto yung ganun talaga. Hindi ko bet yung ganung mga app na hindi responsive yung mga customer service. Ang hirap nilang kontakin. Parang wala silang action dun sa nangyari. Hindi ko alam paano sila i-reach out pero gladly na lang, papasalamat pa rin naman ako kasi small amount lang to, 300 pesos. So kayang-kaya naman nating kitain pa yun, 'di ba? Pero kasi what if kasi ako pa naman mahilig akong mag-grocery using SPay Later or may mga binibili ako na mga thousands talaga or mga libo talaga. So what if big amount to? Tapos alam mo yun, nag-successful na sa'yo, tapos hindi nag-reflect sa kanila. So, paano yun? Parang nakakabahala to ha, nakakabahala to. Sa inyo na may mga Shopee Pay Later dyan na ginagamit nyo as offline payment outside Shopee app, is be careful and beware. Kasi hindi po lahat ng nagre-reflect si SPay Later as payment method is valid. Kasi tulad nito sa akin sa sitwasyon ko, buti na lang talaga is small amount lang siya. At least kahit paano hindi siya big deal sa akin. Though, at least na-experience ko tong ganito para ma-share ko sa inyo na possible pala na mangyari yon. So, ganun yung nagiging experience ko. And waiting pa din ako sa sagot ni Shopee sa akin. And waiting pa din ako sa refund nila sa akin. And sa notification sa akin ni Kinder City kung magkaka-refund ba ako, kung nag-reflect ba sa kanila yon. So, I hope merong sagot. And i-update ko naman kayo if ever na na-refund sa akin to. Beware na lang. Better to ask before paying para alam natin kung tumatanggap ba talaga sila ng ganun kasi mahirap na kasi makipagsapalaran. Then, yun nga, yun katulad sa akin. So, mag-update na lang ako regarding this matter. So, thank you for watching this video. Bye!